Magandang araw po mga kasabwat. Ating pag-uusapan ang kailan dapat magsimulang mag-backyard garden. Ito ba ay Mayo? Ito ba ay kapag ikaw ay ganado na? Ito ba ay kapag mayroon ng mga libreng mga punla o mga buto na ibinibigay ang mga ahensya ng gobyerno? Ito ba ay kapag wala ka ng ginagawa o hindi ka na busy? Pag-uusapan po natin sa ngayon. Ito pong ating garden ay nagsimula po tayo ng January. Pero hindi ko sinasabing January ang the best na mag-start ng garden. Dahil kung January ang start ng pag-garden, paano ngayong Mayo? Katulad nitong luya na ito. Nung tayo po ay nagtanim ng luya, ay nagtanong po ako sa mga katutubong mga kaibigan nating mangyan na nagtatanim ng maraming luya. Tinanong ko kung kailan magandang magtanim ng luya. Ang sabi nila ay Mayo hanggang Agosto. At sabi ko bakit? Sapagkat yun daw ang panahong simula ng ulan. Tinanong ko ulit sila, pwede bang ngayong Pebrero? Dahil Pebrero ko na nga ito nabili itong mga luyang ito. Ang sagot nila sa akin ay hindi pa nila nasubukan. Pero sabi ko, susubukan ko. Dahil hindi nyo pa nasubukan, susubukan ko. At ang ginawa ko ay lagi kong ang dinidiligan. Dahil kung yun ang rason na kailangang Mayo, dahil yun ang tagulan, ay dinidiligan nga po natin. At ito na nga po ang result sa ngayon. Ang mga luya natin ay patuloy na gumaganda at malalaki na po ang kanilang laman. Gusto ko pong patunayan po ito sa pamamagitan ng paghuhukay po dito. Yung iba po dito ay atin na pong nakuha yung original nating itinanim. At yung iniwan ko na lang po ay yung mga bago kong patubo. Katulad po nito, kung inyo pong titingnan, yan. Dahil atin pong itinanim ito na ganito kalaki, pinutol-putol po natin yung mga luya. Yan, ito na po yung original nating itinanim at mayroon na po siyang tubo. February po nung itinanim natin ito. Ngayon pong Mayo ay ganito na po siya. So, ganyan na po kalaki ngayon at pwede na nating tanggalin yung original nating tanim. At napatunayan ko nga po na pwede po tayong magtanim ng February. Kaya kung ang sagot natin ay tatimingan pa natin, hintayin pa natin bago tayo magtanim, ay doon tayo hindi magkakasundo. Isa pa po sa atin pong tinanong din nung tayo humingi sa aking pinsan kung kailan magandang magtanim ng patani. Ang sabi po nila ay patagulan din po. Pero po tingnan nyo po itong patani natin po ngayon. Ayan. Ay mahaba na po siya. Kung hintayin ko pa ng Mayo ay di matagal pa. Hindi ko lang alam kung kailan ito mamumunga. Pero ang alam ko nito mas advance na siyang mamumunga kasi kung Mayo pa hindi matagal-tagal pa nga mamumunga. Pero dahil ito'y nauna na ay mas mauuna na ring mamumunga. Kaya napatunayan ko po na hindi po kailangang maghintay. Pwede rin nating irarason na masyadong mainit. Kaya maghintay tayo ng tagulan. Pero alam po ninyo, dito sa atin pong karanasan, dito sa ating bakuran, ay hindi po tayo naghintay ng lalamig. At isa pang napatunayan ko katulad nitong papaya na ito. Kung hinihintay ko na magtagulan bago tayo magpunla, ay hindi natin mapapatunayang tutubo. At isa pa sa napatunayan ko rin, ito po'y tinuka-tukana ng manok. Ayan, wala nang dahon po yan. Pero dahil natutunan ko doon sa harapan na kahit nagkaganito noon ay lumaki naman na ngayon ng malaki na hindi ko inaasahan na ganoon, ay may napatunayan po ngayon ako. At yun ay isa kong na-eksperimentan. Kaya ngayon, kahit ganito ito na maliit ang dahon, pero alam ko ito'y lalaki din. Kaya nga po itong mga ampalaya po natin na dahil napatunayan ko na maganda naman dito kahit ganito ang ating lupa, na ating pinagsama-samang mga tae ng kambing ay maganda na po ang result kaya pinasundan ko na rin po agad. Yan po, may mga kasunod po itong ating mga ampalaya at nagtutubuhan na nga po. Yan na po ang kasunod ng mga ampalaya at yung iba po ay sumusunod na rin po. At yan isang patunay ko na maganda nga po talaga na magtanim na agad. Isa pa po sa napatunayan ko sa paggagarden na agad na hindi mo na hintayin kung kailan pa pwede na sinasabi nila ay ito pong atin pong mga lupa na ginagamit. May nagsabi sa akin na mainit daw ang tae ng kambing. Kaya huwag damihan lalo yung mga bagong tae. Katulad po nito. Ito po yung mga bagong tae po ito. Tae ng kambing at mainit daw po. Pero dahil nasubukan ko na po dito sa okra na ito, na itong mga tae ng kambing na buo-buo pa ay ginawa na po natin at na-eksperimentan na nga po natin, ay kaya inuulit ko lang po. Dahil alam ko na hindi naman sila mamamatay bagkos lalo silang lalaki at lalong dadami ang bunga. Kaya kapag kumikipis na po yan, ay lalo ko namang dinadagdagan ng tae ng kambing at mga ipa
na galing sa ating mga manukan at patuhan. At napatunayan ko nga po na magandang result kasi katulad nito, itong ating mga talong ay patuloy ng namumunga. Ganun pa man, hindi lahat ng ating experiment ay maganda. Kasi katulad ng ang kalabasa natin ito ay maganda ang simula nung una at napaka-green at marami ng bulaklak at naging bunga. Pero hito ngayon, humahaba lang ng humahaba ang mga tangkay at untay-untay ng dumidilaw at hindi ko alam ang naging dahilan. Kinapon na rin po natin batay sa ating nalalaman. Yan, kinapon na rin po natin dito pero wala pa rin po. Ganun pa man, ay hindi po tayo tumitigil. Sunod-sunod pa rin po ang ating mga tinatanim na mga kalabasa. At ito na po ang panghuling batch na ating tanim. At ito po ang ating ipapalit doon sa mga kalabasa natin na hindi po nag-click. Dahil alam ko, darating ang panahon, magiging click din po yan. At yun ang kagandahan pag marami tayong iba't ibang tanim. Pumalpak ka man sa isa, marami naman ang magandang kapalit. Katulad nito, itong ating mga papaya ay dahil naranasan ko ng maganda, ay hindi na po ako nag-aalala sa mga ganyang kalagayan. At tiyak, darating ang panahon, magiging katulad din sa mga nauna nating mga alaga. At itong ating ampalaya ay tiyak at ako'y kumbinsido na ito ay magiging maganda. At katulad din po dito sa atin pong harapan, dahil ako'y naniniwala nga po na ito na yung tamang panahon, kaya atin din pong tinamnan ng mga kamatis, talong, at iba pa, may kasama pang papaya dito. Dahil ako'y naniniwala na anytime pwede tayong magtanim. Bagaman, may mga halaman talagang akma sa ganung lugar at sa ganung panahon. Pero hindi tayo titigil sa pagtatanim kahit anong oras, kahit anong panahon. Dahil araw-araw naman tayong kumakain ng gulay at prutas na kailangan din natin. At napansin ko nga po, dahil sa ganito nating prinsipyo, ay lalo namang gumaganda ang ating mga tanim. Katulad nitong mga talong, itong ating papaya, ay lalo na silang lumalaki at ang ganda-ganda na nga pong tingnan. Ini-imagine ko nga po ito, kapag ito'y lumaki at mas mataas na dito sa ating okra, ay napakaganda. Ito'y magiging shade ng ating pong harap ng ating terrace. Yan. Dahil yan po ang terrace po natin, ito'y tataas ng mas mataas sa okra. Kasi katulad nitong okra na ito, bagaman ito'y nakalagay na sa atin pong flower box, mas mataas po dito, naka-elevate po yan, pero mas matangkad na po sa atin sa ngayon. Kaya patuloy lang tayo sa pagpaplano sa ating garden. Ituloy-tuloy natin kung ano yung maganda nating plano. Aksyonan na natin agad. Huwag tayong maghintay ng tamang panahon kasi ito na yung tamang panahon. Katulad ng ating ginagawa dito sa ating bakuran, sunod-sunod po yung ating pagtatanim kasi ako'y naniniwala na anytime pwede po tayong magtanim. At didiligan lang natin kung mainit at kung tag-ulan na, makakatipid na tayo ng panahon sa pagdidilig. Tamang pagsisimula ng ating backyard garden ay ngayon na. Magsimula ka sa kung ilan o anong klaseng pananim na gusto mo. Halimbawa, papaya. O di papaya lang. O di kaya naman ay pechay. O di kaya naman ay talong, kamates o okra. Basta magsimula ka. Pero sa pagsisimula, isaalang-alang mo ang lupa na yung pagtatamnan. Kung ano yung available na resources dyan, yun ang pagsisimulan mo. Sa inyong lugar ay may iba't iba tayong sitwasyon. Kaya nga magsimula ka kung anong mayroon ka dyan. At huwag mong masyadong iisipin yung expenses. Sapagkat pwede kang magsimula ng libre. Katulad sa buto. Pwede naman yung pinag-ulaman mo ng kalabasa. Yung buto nun. O di kaya naman, pwede kang humingi sa iyong mga kamag-anak, sa pinsan, kaibigan, o sa Department of Agriculture kung may kakilala ka. At lahat yun ay makatutulong sa iyo upang magsimula ka na kahit walang puhunan o minimal lang. At darating ang panahon na yung mga tanim mo ay mas malalaki na sa iyo. Katulad ng ating mga okra na ito, ay noong una ay mas maliit lang na ito, pero ngayon ang tatangkad na po. At itong ibalan ay nalalampasan ng kapila. Dati ito ay mababa, pero tataas na sila ng tataas. At ang dami na pong bunga. Tingnan na bunga nito. At ganyan po ang result kapag tayo po ay nagkagabi. At gusto ko rin pong ipakita sa inyo itong atin pong malunggay. Ang malunggay po natin na ito ay ilang bisis ko na itong pinutol. Dahil kapag lumalaki na yung dahon niya ay naninilaw ngayong tag-araw. Hindi ko alam ang dahilan pero siguro sa sobrang init. Pero sa aking experiment ngayon at pinutol ko na, pangatlong putol ko na to ay mas maganda na po yung dahon niya. Mas mag-green na po siya at pwede na siyang ulamin. Kaya sa ating paggagarden, kapag sinisimulan natin agad, marami tayong matututunan. Pero kung lagi lang tayong nagsasabing saka na, tatiming pa ako, hindi mo matututunan yung mga bagay. Sapagkat ako'y naniniwala, may iba't iba tayong sitwasyon, may iba't ibang panahon, may iba't ibang karanasan, at yung mga karanasan natin na yun ang magtuturo sa atin upang tayo mas maging magaling. Katulad din po sa ating backyard garden, iba yung karanasan ng ibang mga naggagarden at iba rin yung karanasan ko. At lahat yun ay pwedeng magturo sa atin. Kaya maganda rin manood ng mga ganitong video na magtuturo sa atin, yung talagang normal na matututunan. At sabi ko nga po, ang atin pong mga isinishare ay upang maturuan tayo at ma-inspire tayo na mas gagawa pa ng mas higit pa kaysa sa ating mga ginagawa dati.
at patuloy tayo na uunlad sa ating mga ginagawa. Dahil ito ang ating layunin, mas mapaunlad pa natin ang ating buhay, mas magiging masaya dahil tayo ay mas nagiging produktibo